Sumang-ayon ang lahat maliban kay Fang Yiking na naglunsad sa isang barrage ng mga sumpa. Paano ka naging walang hiya? How dare you sirain ang magandang buhay namin ni Kuya Zhang Yi? Lilipat na ako. Nang marinig ito, humakbang si Wang Min at humarap, "You little vixen, lahat ng ito ay salamat sa iyo. May lakas ka pa bang sumigaw ng ganyan?" Ngunit si Zhu Peng, na dinilaan ang lahat ng mayroon siya, ay humarang sa kanyang daan. Stop it. Mahal na mahal ko si Yiking. Naniniwala ako na hanggat patuloy akong nagbibigay, sooner or later ay maantig siya sa aking sinseridad at ma-in-love sa akin. Pagkatapos ay tumabi siya kay Bai Lianhua na sinasabi sa kanya na huwag matakot. Nandito ako para sayo. Tiningnan ni Wang Min ang kanyang pinsan ng may kalokohan at nakaramdam siya ng matinding sama ng loob sa hindi pag-aaway. Naiwang tulala rin ang iba sa silid dahil sa pagdila ng aso ni Zhu Peng. Fang Yiking sa loob-loob. Ngunit hinamak niya pa rin siya at sa halip ay nakita siyang medyo kasuklam-suklam. Noon, naibahagi na ni Wang Min ang lahat ng mga nakaraang video at larawan ni Zhang Yi sa group chat ng mga may-ari ng bahay na tinitiyak sa lahat na kinunan sila kamakailan. Sa sandaling pumutok ang balita, sumambulat ang group chat ng mga may-ari ng bahay sa pananabik. Lahat ay nagugutom at nagyelo habang ako ay namumuhay ng komportable. Nang makita ito, tumalo ng mga kapitbahay at inakusahan siyang nag-imbak ng napakaraming supply na sinasabing alam niya ng maaga ang tungkol sa sakuna at hindi man lang sinabi sa kanila. Napaka-selfish. Sa isang sandali, sinisi ako ng lahat sa kanilang sariling pagdurusa na sinasabing ako ang may pananagutan. Binasa ko ang mga mensahe ng may pagkahumaling, pinagmamasdan ang mga nakakatuwang ekspresyon ng mga taong ito. Ang ilan ay naglalaro ng biktima, ang ilan ay gumagamit ng moral na pamimilit, at ang ilan ay nagmamakaawa para sa katarungan. May mga banta pa nga, lahat ay naglalayong makakuha ng bahagi ng mga supply mula sa akin. Nagpadala ng mensahe si Tita Lin na hinihimok akong ibigay kaagad ang mga gamit na nagsasabing ako ang direktor ng komite ng kapitbahayan at isang senior na miyembro ng gusaling ito. Ipapamahagi ko ang mga ito sa mga kapitbahay. Ito ay masayang maingay. Isang errand runner lang ang na-promote sa direktor. Hindi nakaimik si Mother Xilani. Sinabi pa niyang kamukha ko ang anak niya. Ako ang magiging ninong ng anak niya o kung hindi pwede, kikilalanin na lang kita bilang ninong ko. Ang rich second generation kid na si Xu Hao ay nag-alok pa sa akin ng kanyang bilyon-bilyon kapalit ng paninirahan ko sa aking bahay. Nagpadala pa sa akin ng mga pribadong larawan ng isang batang babae, ngunit sinulyapan ko lamang sila, hindi interesado. Nang makita ang patuloy na pagbanggit sa akin sa chat ng grupo, sumagot ako ng isang simpleng 3 salita na tugon, "Familiar ba kami sa'yo?" Ganon din sa dati kong buhay. Magiliw kong binuksan ang aking pinto sa aking mga kapitbahay, ngunit naputol lamang ng palakol. Hindi na sila makapaghintay na putulin ako bago ako mamatay. Ngayong ako'y muling isilang, paglaruan ko itong mga kaawa-awa, mapuot na mga insekto sa nilalaman ng aking puso. Tinawag ako ng aking mga kapitbahay na matigas ang ulo at naglunsad pa ng mga hysterical threat at verbal abuse sa group chat. Tinabi ko ang phone ko at pumunta sa bintana. Mula sa kabilang dimensyon ko, inilabas ko ang isang baso ng 1,983 Lafite. Ipinare sa foie gras, ito ay purong pagiging perpekto. Humigop ako ng red wine ko, nananabik sa magandang tagpo ng nyebe sa labas. Mahigit kalahating buwan na ng umulan ng nyebe. Ang pananatili sa bahay araw-araw ay nagiging boring. Guess kailangan kong humanap ng pagkakataong mamasyal. Mayroon akong isang snowmobile at isang polar suit sa sarili kong dimensyon. Kapag halos lahat ng tao sa gusaling ito ay halos patay na, makakalabas na ako ng ligtas. Sa tuwing nandoon ako, ligtas ako. Tapos may pumasok na private message sa phone ko. Ito ay mula kay Zucker, ang hindi mapag-aalinlangan ng diyosa ng kapitbahayan. Isang maganda at mahuhusay na doktor sa Tianhai City Hospital, siya ay may payat na figura at isang cool, stoic na mukha. Sa tuwing magkikita kami sa elevator, hindi niya maiwasang mapatingin sa akin. Na-appreciate ko talaga ang ugali niya. Hindi siya naglaro ng biktima o nagpadala sa akin ng mga intimate na larawan. Sa halip, mahinahon siyang nag-alok na makipagpalitan ng halaga sa akin. Naisip ko sa aking sarili, sa mundong ito ng kawalang interes sa kaligtasan, ang pagkakaroon ng isang babaeng doktor sa malapit ay walang alinlangan na isang malaking katiyakan. Maaari ko ring itago siya upang alagaan ako at ang aking kapatid. Ngunit madalas, kung mas kaakit-akit ang isang tao, mas mapanganib sila at mas malamang na ipagkanulo nila ako. Sa dati kong buhay, namatay ako dahil binigyan ko ng pagkain si Bauma na nagbigay daan upang makita ko ang ningning ng kalikasan ng tao noong panahong iyon, ngunit hindi. Kahit na 100% sure ako, hindi ko siya papasukin. Tutal, takot din ako sa kamatayan. Sa pag-isip nito, sumagot ako kay Zucker, kung gusto mong makipagpalitan sa akin, magpakita man lang ng sinseridad. Ang karaniwang malayong Ian Zhu ay natahimik ng mahabang panahon pagkatapos ay sumagot na may kababaang loob. Isipin mo na lang na advance payment para sa pagpapagamot, okay? Natatakot ako na hindi ko na kayang kumapit pa. Sabi ko mabibigyan kita ng pagkain at gamot pero sa apokalipse, ang pantay na palitan ang pinakamahalaga. Kailangan mong sumang-ayon sa isang kondisyon ko, agad na tanong ni Zucker. Isang nakakatakot na tawa ang pinakawalan ko. Naisip ko na ang mga kapitbahay ay malapit nang hindi maupo at atakihin ang aking bahay. Gusto kong ikaw ang maging tagaloob ko at iulat sa akin ang kanilang kinaroroonan at mga plano sa lahat ng oras. Binibigyan kita ng 2 pagpipilian, ang isa ay ang manatiling tapat sa akin at ipagkanulo ang iyong mga kapitbahay, at ang isa ay ang manatiling tulad mo at maghintay sa kamatayan.
Nasa iyo ang pagpipilian. Ang mahuhusay at magandang doktor sa huli ay piniling magpasakop sa akin. Pero anong meron sa masungit na ekspresyon mo? Bagaman hindi siya pinahihintulutan ng 9 na taon ng sapilitang pag-aaral na gawin ang ganoong bagay, wala akong pagpipilian kundi bigyan siya ng mga suplay na nagliligtas buhay. Bukod dito, ang pagnanakaw na dulot ng selos ng mga kapitbahay sa kanyang pananaw ay ito ay hindi isang matuwid na gawa, kaya agad kong sinabi, dahil iyon ang kaso, kailangan mong ipagpalit ang mahalagang katalinuhan para sa mga supply na hinahanap mo. Matalino kang tao kaya hindi na kita dapat turuan. Naunawaan ni Zucker, alam niya na kailangan niyang kumapit sa akin bilang isang linya ng buhay. Sa puntong ito, muli kong sinulyapan ang group chat, na galit pa rin sa akin. May mga taong galit na nagmumura. I replied in a snarky tone, once na sinabi sa grupo, mas nakakabingi ang mga sumpa. Ngunit ang mga sumpa ay unti-unting nawala. Malinaw na gumagawa sila ng bagong grupo. Huminga ako ng malalim, magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ko. Bagamat alam kong ang aking tahanan ay isang hindi masisirang kuta na nahaharap sa pag-atake ng libu-libong mga kapitbahay, imposibleng hindi makaramdam ng kaba. Naman, nagpadala kaagad ng mensahe si Zucker. Idinagdag ng lalaking may salamin ang lahat ng nabubuhay na kapitbahay maliban sa akin sa isa pang group chat kasama si Chen Zhenghao. Kinuha ni Chen Zhenghao ang inisyatiba upang magsalita sa chat ng grupo. Ang karaniwang kalaban natin ngayon ay si Zhang Yi. Ang mga supply sa kanyang bahay ay maaaring higit pa sa lahat ng pinagsama-sama natin. Kung masisira lang natin ang kanyang bahay, makakakuha tayo ng napakaraming supply. Ngunit tapat ako, kukunin ko ang kalahati ng mga supply na nakukuha namin mula sa operasyong ito. Nang ipahayag ito, wala sa mga kapitbahay ang tumutol. Sina Chen Zhenghao at Little Kara ay 6 na tao lamang, at naisip ng mga kapitbahay na ito ay may perpektong kahulugan sa pag-akalang maaari niyang makuha ang lahat ng mga supply gamit ang kanyang mga baril. Ngunit iniwan niya ang mga ito para sa amin. Mayroong higit sa kalahati ng mga mabait na tao. Lumabas din ang lalaking may salamin para pasiglahin ang mga kapitbahay. Dapat nating isantabi ang ating mga nakaraang sama ng loob at unahin ang pag-agaw ng mga supply mula kay Zhang Yi. Masusing iniulat ni Zucker ang bawat kilos nila sa akin. Naramdaman din ng security guard, si Uncle Yu, na ang sitwasyon ay kakilakilabot at galit na nagpadala sa akin ng mensahe na humihimok sa akin na tumakbo na nagsasabi na sila ay nababaliw. Sumagot lang ako ng naiintindihan ko at pinaalalahanan silang huwag sumali at maghintay at tingnan na lang. Maya-maya pa, naramdaman kong bahagyang nanginig ang buong building. Ang aking mga kapitbahay, tulad ng mga baliw, ay sumugod sa aking ika-24 na palapag. Dahil sa hinimok ni Chen Zhenghao, mas lalo silang nataranta. Dose-dose ng mga ito ay hinampas ang aking pintuan sa harap ng mga sledgehammers. Kitang-kita ko ang lahat sa surveillance camera. Pero hindi ko nakita si Chen Zhenghao o ang lalaking may salamin. Malinaw na lumalayo sila, iniiwan ang mga baliw na kapitbahay na ito bilang kumpay ng kanyon. Hindi ako nagdalawang isip. Pinihit ko ang high voltage switch, agad kong sinipsip ang lalaking may martilyo at nakuryente ang lahat sa paligid niya. Pagkatapos ng kaluskos, wala ng buhay ang mga lalaki, ngunit ang pasilyo ay napuno pa rin ng malakas na amoy ng barbecue. Ang mga kapitbahay ay labis na natakot sa eksenang ito kaya't sila ay tumalikod at sinubukang tumakas sa pinangyarihan. Ngunit ang koridor ay naharang na ni Chen Zhenghao. Inilabas niya ang kanyang baril at itinutok sa ulo ng kapitbahay na may pananakot, bumalik ka at patuloy na magbasag ng mga bagay. Ang koridor ay ang tanging ruta ng pagtakas ng mga kapitbahay at sinadyang hinarangan ito ni Chen Zhenghao doon na gustong ipagsapalaran ang kanilang buhay. Gusto niyang mamatay sila para maipakita niya ang hustisya at mas lehitimong agawin sa akin ang mga supply. Kung tutuusin, ginagamit nila ang mga kapitbahay bilang kumpay ng kanyon para masira ang aking mga panlaban. Nang makitang umatras ang mga kapitbahay, sumugod ang lalaking may salamin sa harap at sumigaw, tingnan mo ang demonyong iyon sa loob. Nakuryente niya ang ating magandang kapitbahay hanggang sa mamatay. Ang taong ito ay isang halimaw sa lupa. Hindi niya deserve na mamuhay ng ganito kaginhawa sa bahay na ito. Nasa panig tayo ng hustisya. Kahit na ano, ipaghihiganti natin ang ating kapwa ngayon. Bukod dito, maraming supply ang naghihintay sa atin sa loob lamang ng pintong ito. Kung masisira natin ito, maaari nating bawiin ang nararapat na pag-aari natin. Ang mga kapitbahay ay manhid na, hindi na matukoy ang tama sa mali. Dahil sa lakas ng loob ng lalaking may salamin na salita, agad silang nabuhayan ng loob. Naisip nila na magtitiis sila ng gutom at lamig sa loob ng 1 buwan at mamamatay pa rin sila. Makikipaglaban sila upang makakuha ng pagkain kahit na ang ibig sabihin nito ay kamatayan. Di nagtagal, may nakakita ng isang malaking troso at maraming tao na may hawak nito ay nagsimulang humampas ng galit na galit sa tarangkahan. Ang mga kulog ay medyo nakakagulo. Natawa ako, humigop ng lafite at nagpatugtog ng musika para pasiglahin ang lahat. Ang mga kapitbahay ay nagalit sa musika. Ito ay isang tahasang pag-uudyok at ang kanilang mga mukha ay naging mabangis habang sila ay pumutok ng mas malakas. Ngunit pagkatapos ng 2.5 oras, tila hindi gumagalaw ang aking pintuan at sa katunayan, ito ay ganap na buo. Ang isang tuod na tumitimbang ng 10,000 libra at isang dosenang malalakas na lalaki ang bumubugbog dito ng buong lakas ay tila nagkamot lamang sa pinto ni isang putik. Nadurog ang puso ng mga kapitbahay at lahat ay bumagsak sa lupa sa pagod. Sino ang maglalagay ng ganoong pinto sa kanilang tahanan? Bakit napakatibay nito? Sa bilis na ito, aabutin ng hindi bababa sa 2.5 taon upang masira ito.
Sa sandaling iyon, dumating ang isang empleyado ng bangko at napansing may mali. Na may pagtataka, ibinalita niya sa lahat, ang pintong ito ay kapareho ng pintuan ng vault ng aming bangko. Sa ganitong antas ng seguridad, kahit isang bomba ay hindi ito mabubuksan, lalo na sa kahoy. Ang tanging paraan para mabuksan ito ay gamit ang isang susi, at kahit ang mga nangungunang locksmith sa mundo ay magkakaroon ng maliit na pagkakataon. Sa puntong ito, kinarga ko ang aking crossbow at naabot ang pinto. Ang empleyado, na tinatalakay pa rin ang sitwasyon, ay nasa aking paningin. Walang pag-aalinlangan, tinusok ko ng palaso ang lead niya. Ang mga kapitbahay, na muling natakot, ay tumalikod at tumakas. Takbo! May armas siya! Ang masikip na pasilyo ay agad na nagkagulo. Hindi na ako nag-abalang magpuntirya. Kinarga ko ang aking crossbow at walang habas na nagpaputok sa firing port, na agad na nag-alis ng mahigit 100 mga mandirigma. Ang buong pasilyo ay gumuho, at ang mga kapitbahay ay isinumpa ko, ikaw na walang hiyang magnanakaw, ikaw ay mamamatay tao na halimaw. Nakinig ako, ngunit hindi ako pinansin ni Hije, abala sa pagkarga ng kanyang mga palaso at pagbaril. Muling sumigaw ang lalaking may salamin, huwag kayong magpanik, everyone, saka itinaas ang salamin niya at minisyan. I've got an idea. Dahil hindi natin masisira ang pinto, sirain na lang natin ang pader. Total brick at semento lang ang pader, kaya hindi imposibleng masira ito. Sa ilang sandali, ang lalaking may salamin ay labis na humanga sa sarili niyang katalinuhan. Nang marinig ito, ang lahat ng mga kapitbahay ay nasasabik na para bang nakatuklas sila ng isang bagong mundo. Nakahawak ng martilyo at pinuputol ang mga bagay sa paligid, ang lalaking may salamin ay nagsimulang magdiwang ng maaga. Zhangyi, hamak ka, maghandang mamatay. Kitang-kita ko ang bawat galaw nila sa surveillance camera. Sa pagmamasid sa aking mga kapitbahay na biglang sumabog sa pananabik, nanatili akong kalmado. Kahit na may nakita silang pagkukulang sa aking kakayahan, naisip ko, ito ang magiging kapalaran ko, ang kapahamakan ni Zhangyi. Di nagtagal, nakamit ng isang matangkad at matipunong lalaki ang tagumpay at ang pader ay gumuho. Nang makita ito, ang lalaki ay bumagsak ng pangalawang suntok ng buong lakas, na narinig lamang ang isang matunog na kalabog. Ang martilyo ng lalaki ay lumipad mula sa kanyang pagkakahawak, at ang dugo ay bumulwak mula sa kanyang palad. Tumagilid ang lalaking may salamin para tingnan mabuti, nalaglag ang panga. Ang pader mismo ay nakakagulat na gawa sa bakal, halos kapareho ng pinto ng seguridad. Hindi napigilan, ang mga kapitbahay ay humawak ng iba't ibang mga kagamitan, na humahampas sa mga sulok, base, at iba pang mga ibabaw, sinusubukan na makahanap ng isang depekto, ngunit ang tanging natagpuan nila ay bakal. Umiinom ako ng Lafite at nakikinig ng music sa kwarto ko nang magsimulang inisin ako ng mga kalabo. Naisip ko kung maaari mong isipin ang isang bagay na tulad nito, hindi ba magkakaroon ng isang profesional na kumpanya ng seguridad? Ang aking fully enclosed Aeron box ay magkakaproblema kahit na nagdala sila ng Italian gun, kaya paano sila matatakot sa iyong basura? Agad kong inactivate ang noise cancellation system, nilakasan ang volume, at nagpatuloy sa pakikinig sa aking eleganteng classical music. Ang lalaking may salamin ay naggangalit ang ngipin sa galit. Bakit niya gagawin ang kanyang bahay ng ganito? Mayroon lamang isang sagot, alam niya ang tungkol sa snowstorm na ito. Itinayo niya ang bahay na ito para protektahan tayo. Sa sandaling sinabi niya ito, ang lahat ng mga kapitbahay ay nagsimulang magmura sa kanya na tinatawag siyang isang makasarili na hamak. Bakit hindi mo binalaan ang lahat? Kinain na ba ng aso ang konsensya mo? Hindi ka ba nagkasala sa pagpatay sa lahat ng iyong kapitbahay? Ang ilang mga kapitbahay ay sira na ang pag-isip, nakaluhod sa lupa, nakakuyom ang kanilang mga kamao at umiiyak. Pagbabayaran mo talaga ang ginawa mo ngayon. Tanging ang veterano, si Chen Zhenghao, ang nanatiling kalmado. Ang kanyang matunog na pagbulyaw ay nagbigay sa lahat ng lakas ng loob. Lahat ay humahagulgol at humahagulgol. Naniniwala ka bang babarilin ko siya? Kahit nagawa sa bakal ang kanilang mga dingding, may bubong pa rin. Mga kisame at floorboard. Kunin ang iyong mga armas at patuloy na basagin ang mga ito. Just don't believe that bastard can actually pull off a metal box. Mula sa loob, pinanood ko ang surveillance camera, iniisip na matapang si Chen Zhenghao, ngunit hindi ako tanga. Ang mga kapitbahay ay binasag at binugbog sa loob ng 2.5 oras, gamit ang lahat ng posibleng paraan. Ang resulta ay nagpalalim lamang sa kanilang kawalan ng pag-asa. Sa huli, natuklasan nila nang may kawalan ng pag-asa na ang aking bahay ay talagang isang airtight metal box. Ang lahat ng mga kapitbahay ay abala buong umaga at ang ilan ay namatay sa pagod at gutom sa lugar. Marami sa kanilang mga sikmura ang nagsimulang umungol. Inaasahan kong masiyahan sa isang masaganang pagkain pagkatapos masira ang pader, ngunit naubos ko na ang bawat huling onsa ng aking lakas. Ngayon na ang aking pag-asa ay nasira, isang matinding gutom ang bumalot sa akin. Sa pagtingin sa aking namatay na kapitbahay, isang nakakatakot na kaisipan ang sumagi sa aking isipan, hindi ba ito ay karne lamang? Ang kanyang kaisipan ay umabot na sa bingit ng kabuktutan. Ang lahat ng mga kapitbahay ay tumingin sa bawat isa sa kawalan ng pag-asa, ang kanilang mga isip ay sabay-sabay na nag-isip ng isang nakakatakot na kaisipan kung ano ang nangyari. Mukhang medyo mabango ang kapitbahay na nakuryente. Kung winisikan ito ng kumin, ang mga kapitbahay ay hindi nangahas na mag-isip pa. Sa huli, kahit na nagtagumpay ang katwiran laban sa gutom, alam nila ng malinaw. Sa sandaling lumitaw ang gayong pag-isip at kapag talagang walang paraan, maaaring hindi maiiwasan ang opsyong ito. Nang malapit na ang lahat, lumabas ang mag-asawang katabi at nagtanong kung maaari naming pag-isipang basagin ang bintana ng balkonahe. Mula sa balkoni ko, tanaw ko ang sa kanila.
Ang kanila ay isang malaking bintanang mula sahig hanggang kisamang taas, kaya hindi dapat maging mahirap ang pagbasag sa salamin. Nang marinig ito, ang mga kapitbahay ay tila naghawak muli sa mga dayami. Lumakas ang kanilang sigasig at mabilis silang kumuha ng tabla sa bahay ng isang kapitbahay at kumuha ng iba't ibang kagamitan. Sa aking balkonahe, humigop ako ng aking bagong timplang kape, kalmadong pinagmamasdan ang eksena. Naisip ko, kung ito ay isang zombie apokalipse, ang sitwasyon ay malamang nakatulad nito. Habang binabasag nila ang mga bagay, sumigaw ang mga kapitbahay, makasarili kang halimaw. Kung bubuksan mo ang bintana ngayon, ililigtas namin ang iyong buhay. Nang makita ko ito, dahan-dahan akong tumayo mula sa sofa. Sinong nagsabi sa'yong makakabasag ka ng salamin? Ang salamin ay custom-made, mahal na custom-made bulletproof na salamin. Ang material na ito ay ginagamit sa mga opisyal na sasakyan ng Western Heads of State, ngunit ang kapal nito ay isang katlo lamang ng kapal ng aking salamin. Ang antas ng salamin na ito ay hindi lamang bulletproof at artillery-proof, kundi pati na rin, tingnang mabuti, ito ay gawa sa China. Kalmado akong naglakad papunta sa kusina, kinuha ang bote ng Lafite na katatapos ko lang inumin kagabi, nilagyan ito ng gasolina, at gumawa ng Molotov cocktail, handang magpainit sa malamig na mga kapitbahay. Pagkatapos, lumitaw ang isang puwang sa itaas ng balkonahe, at bumaba ang Molotov cocktail. Nang makita ng mga kapitbahay ang nangyayari, huli na ang lahat. Sa isang iglap, nabasag ang Molotov cocktail, natapon ang gasolina kung saan-saan. Ang balkonahe, sa negatibo 70 degrees Celsius, na sinamahan ng nagangalit na apoy, ay agad na naging isang mundo ng yelo at apoy. Ang maliit na balkonahe ay ganap na nilamon ng apoy. May tumalon pa mula sa balkoni. Pinagmasdan ko ang magandang tanawin na may katuwaan. Sa pagkakataong iyon, biglang sumulpot sa salamin ang isang lalaking may gitnang guhit ng buhok, tinitigan ako ng mabangis at nakakatakot na ekspresyon. Tulong! Tulungan mo ako! Ikaw ang pinakamalakas na nagmura kanina, di ba? Tinignan ko sila ng mapaglarong ekspresyon at agad na sinindihan ang susunod na Molotov cocktail. Go to hell saving you piece of shit! Sinubukan ng natitirang mga kapitbahay na lumiko sa daanan ng kanilang pagdating, ngunit pinigilan sila ng lalaking may salamin na nakaharang sa kanilang dinadaanan. Patay ka na. Kahit patay ng apoy, mahahawa ka at mamamatay. Huwag mo kaming ibaba sa'yo. May mga taong nasunog lang ang kanilang mga damit, hindi seryoso, ngunit ang lalaking may salamin ay humawak pa rin ng martilyo para pigilan sila. Ang naghihirap na kapitbahay sa likuran nila ay piniling tumalon mula sa gusali, habang ang ilang kapitbahay na nanatili sa aking balkonahe ay sinunog sa uling. Sa wakas, ang kapitbahay na ang mga tabla ay nasusunog pa sa pasilyo ay talagang nagdala ng kaginhawaan sa natitirang mga kapitbahay. Isang dampi ng matagal nang nawala na init. Ang mga kapitbahay ay nagpainit ng kanilang mga kamay sa apoy, ang kanilang mga mukha ay pinalamutyan ng mga ngiti, natatakot na mapansin. Sa nagyelong temperaturang ito na negatibo 70 degrees Celsius, lahat ng mga kapitbahay ay nagtrabaho ng husto sa buong araw at napakaraming tao ang namatay. Pero sa huli, wala man lang basag sa dingding ko o sa French window na nabasag. Ang mga kapitbahay ay patuloy na nagpapatalbog sa pagitan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa, ang kanilang mga katawan at isipan ay manhid at pagod. Hindi na epektibo ang rain tactics, kaya subukan natin ang soft tactics. Pagkatapos ay ibinagsak niya ang kanyang sandata, gumapang muli sa aking French window, at lumuhod, winawagayway ang kanyang buntot na parang aso, humihingi ng awa. Takot na takot, nagmakaawa siya, pakiusap, Tita Zhang, ayaw kong mamatay. Maraming tao ang sumunod, ang iba ay yumuko, ang iba ay sinampal ang kanilang sarili sa mukha. Walang katapusan ang sigaw ng pagmamakaawa, ang ilan ay yumuko pa hanggang sa mapuno ng dugo ang kanilang mga ulo. Napakalungkot ng tanawin na kahit sinong nakarinig nito ay nadurog ng puso at sinumang makakita nito ay umiyak. Tumingin ako sa mga kapitbahay na may simpatya na nagsasabing, pakiusap, itigil ito. Sa totoo lang medyo nakakasakit ng damdamin na makita sila, ngunit kapag nakaramdam ako ng sakit, gusto kong kumain. Agad kong kinuha ang bagong luto kong snail noodles at hinigop iyon. Ang slurping sound ay parang makalangit na musika sa mga kapitbahay. Ibinaba ko agad ang kalahating luto na mangkok ng noodles. Binibigyan kita ng pagkakataon. Kung makakagawa ka ng snail noodles na may ganitong lasa, magkakaroon ka ng sapat na 1 linggo para patayin si Chen Zhenghao. Ibigay mo sa akin. Natigilan ang mga kapitbahay sa sinabi ko. Si Chen Zhenghao ay may baril at mahigpit na binabantayan ng ilang kabataang lalaki. Ang pagkuha ng kanyang ulo ay hindi madaling gawain. Ngunit ang pakikitungo kay Chen Zhenghao ay halatang mas madali kaysa sa pakikitungo sa akin. Ang mga kapitbahay pagkatapos ay nakatingin ng blanko kay Chen Zhenghao na parabang nakatingin siya sa isang piraso ng matabang karne. Napatingin si Chen Zhenghao sa kapitbahay na biglang tumayo. Bakit siya tumigil? Ipinagpatuloy niya ang paglalaro ng biktima. Hindi niya narinig ang sinabi ko sa mga kapitbahay. Biglang naramdaman ni Chen Zhenghao ang lamig sa kanyang gulugod. Lumingon siya at nakita niyang nakatingin sa kanya ang mga kapitbahay na may kakaiba at kakaibang mga mata. Mabilis siyang umatras sa isang sulok. Ang baril ni Chen Zhenghao ay puno at ang mga kapitbahay ay hindi nangahas na kumilos ng padalos-dalos. Noon na pagtanto ni Chen Zhenghao na ang maldita na si Zhang Yi ang nagpadala ng mensahe sa grupo ng mga may-ari ng bahay na nag-aalok ng pabuya para sa kanyang pagpatay.
Nang makita ang mala-zombie na ekspresyon ng mga kapitbahay, mabilis na inilikas ni Chen Zhenghao ang eksena, puno ng takot ang kanyang mukha. Kinabukasan, inutusan ni Chen Zhenghao ang dalawa sa kanyang mga tauhan na maghukay ng snow para sa tubig. Hinawakan niya ang kanyang baril at patuloy na hinihimok si Xiao kala na maging mas mahusay. Alam ng veterano na maaari niyang tambangan ang kanyang mga kapitbahay habang nag-igib sila ng tubig, ngunit malamang na atakihin siya ng mga nagugutom na kapitbahay sa sandaling iyon upang mapakinabangan ang bounty, kaya kailangan niyang magmadali. Noon lang, ang mga kapitbahay, na kanina pa naghihintay, ay kumuha ng kutsilyo sa kusina at, sinamantala ang pagkakataon, nagmadaling lumabas. Isang binata, na nakakaramdam ng paggalaw sa kanyang likuran, na biglang lumingon upang makita ang dalawang gutom na kapitbahay. Abot-abot na sila, may hawak na kutsilyo sa kusina. "Kuya Hao, ingat ka." Ngayon lang, 2 putok ng baril ang muling bumasag sa katahimikan ng kapitbahayan. 2 kapitbahay ang nakahiga sa isang pool ng dugo, ang kanilang plano na patayin si Chen Zhenghao ay malinaw na nabigo. Mahigpit na hinawakan ni Chen Zhenghao ang kanyang baril, huminga ng malalim, baka sa kanyang mukha ang takot. "How dare you set your sights on me? Siguradong pagod ka na sa buhay." Pagkatapos ay inutusan niya si Little Cara na ibahagi ang kalunos-lunos na sitwasyon ng dalawa sa grupo ng mga may-ari ng bahay, nangahas na kumilos laban sa kanila. Ito ang kinalabasan. Ang purple-haired, center-parted guy ay biglang sumigaw, "Kuya Hao, nasaksak ka sa likod." Isang kalahating metrong sugat ang lumitaw sa likod ni Chen Zhenghao, malamang dahil sa excitement ng sandaling iyon na naging sanhi ng mabilis na pagkawala ng kanyang adrenaline. Wala siyang naramdamang sakit, ngunit ngayon, matapos marinig ang babala ng nakababatang kapatid, tumulo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo at agad siyang napasigaw sa sakit. Ang dalawang unsportsmanlike bastards na ito ay talagang gumawa ng isang sorpresang pag-atake. Mabilis niyang tinawagan si Zukier at, sa tulong ng kanyang nakababatang kapatid, bumalik sa kanyang silid. Hindi nagtagal, dumating si Dr. Zhou sa bahay ni Chen Zhenghao, dala ang kanyang medical kit. Sa pagharap sa mabagsik na demonyong ito, wala siyang pagpipilian kundi gawin ito upang mabuhay. Ngunit sinabi rin ni Dr. Zhou, "Hindi libre ang paggamot ko. Ginamot ko dati ang sugat niya sa palaso kapalit ng isang pakete ng biskwit." Ngayon, naglabas ang little braised egg ng isang malaking mangkok ng sabaw. "Dr. Zhou, magtatabi ka ba ng isa para sa akin?" Bilang isang doktor, nahulaan niya kaagad kung ano yon at pinigilan ang pagsusuka. Malamig niyang sinabi, "Kalimutan mo na, hindi na kailangan. Ako, si Zukier, ay mas gugustuhin kong mamatay sa gutom o tumalon mula sa lugar na ito kaysa hawakan ang isang bagay sa iyo." Naunawaan din ni Chen Zhenghao ang kahalagahan ng pagkakaroon ng doktor sa kanyang tabi sa ganoong sitwasyon ng katapusan ng mundo. Tumayo siya at tumingin kay Zukier ng buong pagmamahal. "Hindi ka pwedeng mamatay. Kung isang araw kailangan kitang isakripisyo, ikaw na ang huli." Matagal nang gustong i-test drive ni Chen Zhenghao ang sports car na ito. Kung hindi pa rin ito kapaki-pakinabang, matagal na niya itong ginawa. Matapos gumaling ang kanyang mga sugat, hinampas ni Zukier ang mga kamay ni Chen Zhenghao at naghanda na umalis. Sa sandaling ito, pinigilan siya ni Xiao Kala. Sinabi ni Chen Zhenghao, "Hindi ka makakaalis hanggat hindi gumagaling ang mga sugat ko." Nagpapanik siya sa mga sandaling ito dahil maraming mga kapitbahay sa labas ang nakatingin sa kanya ng malapitan. Kung walang doktor sa malapit, paano siya makakadama ng kagaanan? Nakasquat lang si Zukier sa sulok. Nakahawak na ngayon si Brother Hao ng pistol 24 paghahati 7 habang tinatalakay niya ang susunod na diskarte kay Xiao Kala. Ang sitwasyon na yon ay lubhang hindi kanais-nais para sa kanila at ang aking bahay ay hindi maarok gaya ng isang shell ng pagong. Sa huli, nagkakaisa silang nagpasya na lumipat sa katabi at maghintay ng pagkakataon. Mas ligtas ang pamumuhay sa mas mataas na palapag. Narinig ni Zukier ang buong proseso at pagkatapos, sa pagkukunwari ng paggamit ng banyo, pumunta sa banyo para magpadala sa akin ng mensahe. "Hindi ko ito sineryoso. Nais kong lumabas at tingnan kung kaya kong madaig ka." Hindi nagtagal, dumating si Chen Zhenghao sa bahay ng batang mag-asawa, may dalang mga gamit. Ang kabataang mag-asawa ay mataktikang nag-alok ng kanilang bahay, itinago ang natitirang pagkain sa kanilang katawan, at pagkatapos ay umalis nanginginig. Naghanda si Weiwei na umalis, ngunit bago siya makalakad ng ilang hakbang, 2 mahinang kalabog ang umalingaw-ngaw, at ang mag-asawa ay nahulog sa lupa. Ang maliit na kara ay nagpatuloy sa paghampas sa kanya ng paulit-ulit, na iniwan si Zukier na lubos na natakot. Bagamat isang doktor, ito ang unang pagkakataon niyang nakasaksi ng pagpatay. Si Chen Zhenghao, na nakatayo sa tabi, ay mukhang mahiyain. Paano niya hahayaang makatakas ang mga ito sa ganoong pakikitungo? Sa napakaraming mamamatay tao, si Chen Zhenghao ay tuluyan ng nawala ng respeto sa buhay. Pinandilatan niya si Zukier at malamig na sinabi, "Ito ay mga pambihirang pagkakataon. Kailangan kong gumamit ng mas malupit na paraan para magtanim ng takot sa mga kapitbahay. Kung hindi, mas maraming mga alipores ang darating na may dalang mga kutsilyo sa kusina para tadtarin siya. Sa mga susunod na araw, makakarinig ako ng mga kalabog at kalabog na nagmumula sa aking bahay. Alam kong ito ay ang mga batang kara na nabubuhay pa. Sila ay desperadong sinusubukan upang mahanap ang anumang butas. Binabantayan nila ang bahay ko 24 oras sa isang araw. Akala nila lagi kong bubuksan ang pinto para kumuha ng snow water o magtapon ng basura.
Paano nila malalaman na mayroon akong malaking alien space sa aking mga kamay, ngunit ako ay natigil sa silid at hindi makalabas sa balkonahe? Medyo boring talaga. Sa kabutihang palad, nag-download ako ng daan-daang ng mga material sa pag-aaral ng maaga.